Ang isang relasyon ay mas magiging matatag kung may tiwala sa isa't isa ang dalawang taong nagmamahalan. Ang tiwala kasi isa sa mga bagay na dapat isaalang-alang kapag natuto na tayong magmahal. Ang sabi nga nila ay dapat natin iyong pakaingatan dahil sa oras na masira ang isang tiwala para iyong salamin na kapag nabasag ay pwede pa rin namang mabuo pero may maiiwan ng lamat na panghabang buhay. Dear Papa Dudut, ilang beses na nating narinig ang kasal daw ay hindi siya parang kanin na kapag napaso iluluwa mo na lamang. Kailangang kayanin ninyong mag-asawa ang mga pagsubok para sa inyong pagsasama at para sa magiging kinabukasan ng pamilya ninyo. Hindi ka na rin basta makaka-atras dito kapag nagkaroon ng problema dahil nag-level up na ang pagsasama ninyo ng taong mahal mo. Magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa mga tagapakinig ninyo dito sa inyong YouTube channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Macy. 28 years old at nagtatrabaho sa isang private company sa Makati. At napasulat ako para ikwento ang tungkol sa asawa kong si Anjo. At pati na rin para humingi ng payo mula sa inyo. Nakilala ko si Anjo sa Makati rin pero hindi kami magkatrabaho. May 5 years na ang relasyon namin noong mag-propose siya sa akin. Hindi naman ako umarte pa at tinanggap ko na lamang ang proposal na yon. Pero grabe, nakaka-excite pala talaga ang feeling na maging isang bride, Papa Dudut. Kasi magkahalong kaba, takot at excitement talaga ang nararamdaman ko noon. Mahal na mahal ko si Anjo at ramdam ko na ganon din siya sa akin. Sa loob ng 5 taon na relasyon namin ay masayang masaya ako sa kanya. Wala na nga rin akong ibang mahihiling pa kasi masipag siya, mabait, magalang, lalo na sa pamilya ko. Kaya alam ko sa sarili ko na siya na talaga ang makakasama ko sa panghabang buhay. Mabilis naming naayos ang lahat ng para sa kasal. Pareho naman kasi kaming may trabaho at kanya-kanyang ipon. At dahil matagal naming inintay ang araw na yon ay medyo ginawa naming espesyal ang aming kasal. Gumastos talaga kami ng malaki at marami kaming kaibigan at kamag-anak na inimbitahan. Siyempre isang beses lamang yon na mangyayari sa buhay namin kaya gusto naming gawin na sobrang espesyal talaga ang lahat. At sa araw ng kasal namin ay pareho kaming naiyak habang nangangako sa isa't isa na panghabang buhay na pagsasama ang mangyayari. Akala ko pa nga noon ay nananaginip lamang ako pero totoo na pala na misis na ako ni Anjo. Ayan, narinig na po natin ang napaka-sweet na kwento ng ating bride, ang aking sister-in-law na si Ate Macy. Ngayon naman, pakinggan natin ang kwento ng kanilang love story ayon sa aking kuya, ang groom natin na si Kuya Anjo. Ang wika naman ni Terry, ang kapatid ni Anjo at host sa kasal namin. Nasa reception na kami noon at kakatapos ko lang na magkwento ng mga nakakatuwang bagay na tungkol sa relasyon namin ng mister ko. Alam nyo dahil naikwento na ni Macy yung mga karaniwan na alam na ng mga tao tungkol sa naging relasyon namin, ayan yung ikwento ko naman yung mga ibang detalye na medyo interesting naman tungkol sa aming dalawa. Pero hindi masyadong alam ng tao. Macy Han, ayos lang ba? Nakangiting tanong ni Anjo. Okay lang Han, basta wag mo kong masyadong ilalaglag ha. Natatawang sagot ko naman bago nagpatuloy si Anjo sa mga sinasabi niya. Si Macy yung tipo ng tao na masusurpresa ka kapag nakilala mo pa siya ng mas malalim. Hindi kasi siya tulad ng ibang babae. Kapag nagtatampo siya,
Hindi niya pinapahalata kasi ayaw niya daw na nahihirapan ako. Buti na lang at ganun siya. Yung mga kaibigan ko kasi minsan daw nahihirapan sa mga girlfriend o misis nila kapag nagtatampo. Napaka-swerte ko na lang talaga na napangasawa ko na si Macy. Napaka-understanding kasi niya talaga. Sobrang naiintindihan niya ako kahit sa mga araw na hindi ako kaintindi-intindi. Salamat Hana kasi pinili mong manatili na kasama ako. Medyo naluluhang wika niya na saglit na tumingin sa akin bago nagpatuloy sa pagkukwento. Anyway, may gusto pa akong ikwento sa inyo na mga sobrang malapit na kaibigan lang namin ang nakakaalam, pati na rin ang kapatid kong si Terry. Si Macy kasi kakaibang mag-effort yan. Kapag nagre-regalo yan sa akin, mas gusto niyang gumagawa ng ireregalo kesa bibili. Kaya isang beses sinubukan kong ako naman ang gumawa nun para sa kanya. Ang wika pa ni Anjo. Naku, maganda itong kwentong ito. Natatawang komento ko naman nang maalala ko ang pangyayari na ikukwento pa lamang ng asawa ko. Oo Han, kaya eto rin talaga ang isa sa mga ikukwento ko kasi nakakatawa yung nangyari. Yun na nga. Sinubukan kong mag-DIY ng regalo para sa kanya kasi nahihiya naman ako na parang walang effort yung mga nireregalo ko sa kanya. Siguro naman alam niyong lahat na mahilig siya sa libro. Sinubukan kong gumawa ng libro na laman ng love story namin. Kaso hindi ako nagtagumpay kasi yung sinimulan ko, nagmukha lang siyang greeting card. Napapailing na kwento pa niya. Naalala ko nga yun kuya, sobrang epic fail ang wika naman ni Terry. Pero ayos lang Han, ang memorable naman nun para sa atin. Sagot ko naman. Pero may isa pa pala akong trivia para sa inyo. Alam niyo ba na medyo hindi ordinary ang pagse-celebrate namin ng mga anniversary kasi hindi kami mahilig lumabas? Hindi rin kami nagse-celebrate masyado ng Valentine's kasi nakokornihan si Macy sa mga ganon. Muling pagkukwento ni Anjo na dahilan para tumaas ang isang kilay ko. Ano raw? Saad ko habang patuloy si Anjo sa pagkukwento. Ewan ko ba dito kay Macy pero at least nakakatipid ako. Kapag Valentine's kasi nasa bahay lang kami. Kung wala sa bahay malamang nasa kanya-kanya kaming trabaho. Natatawang dugtong ni Anjo na kinatawa na rin ang mga bisita sa kasal namin. Anong hindi kayo nagsiselebrate kuya? Hindi ba Ate Macy lagi kang excited sa Valentine's? Nagtataka at pabulong na tanong sa akin ni Terry. Ewan ko ba sa sinasabi ng kuya mo? Pabulong din na sagot ko. Pero hindi porket ganun ang tingin niya sa Valentine's hahayaan ko na lang yang lumipas na parang wala lang. Kahit pa paano may hinahanda pa rin akong sorpresa para sa kanya. Naalala ko yung pangalawa naming Valentine's. Hindi kami nag-celebrate ng mismong araw ng Valentine's kasi maraming tao. Kaya ang ginawa ko, pinagluto ko na lang siya ng paborito niya sa bahay nila. Inaral ko pa nga yung potaheng yon para sa kanya. Pagpapatuloy pa ni Anjo sa kwento niya na hindi naman pamilyar sa akin. Hindi naman kasi yon nangyari sa 6 na taon na relasyon naming dalawa. Ano bang sinasabi ng kuya mo? Wala namang ganun nangyari sa amin. Medyo inis na bulong ko kay Terry. Ate Macy, teka lang ha. Paalam niya sa akin bago siya naglakad papalapit kay Anjo at binulungan ito. Kuya, parang iba na ata yung sinasabi mo. Bulong pa ni Terry. Ha? Anong sinasabi mo Terry? Tanging tanong lang ni Anjo. Parang hindi nyo memory ni Ate Macy yan Bulong pa ni Terry. Ano ka ba Terry? Alam ko kung ano ang memories namin. Sa amin itong ikinukwento ko. Giit pa ni Anjo. Si Ate Macy nag-react siya na hindi mo daw yan ginawa. Sagot ni Terry. Medyo napapalakas na ang boses nila kaya narinig yon ng ibang guest.
nagsimula na rin tuloy silang magbulong-bulungan. Yun na lang siguro ang aking ikikwento tungkol sa amin ang maganda kong asawa. Mukhang kailangan na rin natin kumain lahat. Pero hindi ko na patatagalin pa ang kainan ha. Mag-enjoy tayong lahat sa pagkain at muli maraming salamat po sa pagsama ninyo sa pinakamahalagang araw para sa amin ni Macy. Wika ni Anjo bago umalis mula sa harapan. Grabe, sobrang inis talaga ako noon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay pinag-uusapan ng mga guest ang ginawa ni Anjo. Yung pagkukwento niya sa memories nila ng ex-girlfriend niya. Sigurado ako noon na memories nila ng first love niya ang naikwento niya sa reception ng kasal namin. Hay, mukhang gutom na rin ako eh. Ang wika ni Anjo nang makalapit sa akin. Mukha nga, kasi kung ano-ano yung mga sinasabi mo sa harap ng mga bisita. Inis na sabi ko. Hayaan mo na Han, hindi naman nila maaalala yon. Paglalambing sa akin ni Anjo. Anong hindi maaalala? Tingnan mo nga hanggang ngayon no, iba yung tingin nila sa ating dalawa. Pakinggan mo pa ng mabuti ang paligid, nagbubulong-bulungan pa rin sila. Nakakahiya ka talaga? Tugon ko sa kanya. Han, sorry na. Hindi ko lang sinasadya. Ang wika niya bago ako niyaka pero kaagad kong iniwasan. Huwag mo kong mayakap-yakap dyan. Ni hindi nga kita matingnan ngayon sa galit ko sa iyo eh. Nakakabwisit ka talaga, Anjo. Dito ka pa talaga sa reception natin magkakalat. Dapat ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero wala, nasira mo na. Paninisi ko sa kanya. Han, sorry na. Hindi ko naman gustong mangyari yun eh. Paliwanag ni Anjo. Wala na. Sirang-sira na ang mood ko. Ayoko na munang pag-usapan yan. Kumain ka na lang muna. Magpanggap din muna tayong masaya at ayos lang alang-alang sa reception na ito. Inis pa ring wika ko. Papa Dudut, gusto ko nang lamunin na lamang ako ng lupa ng oras na yon. Sa mismong araw ng kasal ko dahil sa sobrang kahihiyan. Hindi ko alam kung anong nangyayari at bakit nangyari yon, pero sobra talaga ang kahihiyan na inabot ko. Idagdag mo pa yung galit na nararamdaman ko kay Anjo dahil sa mga nangyari. Halos hindi ko siya magawang tingnan buong gabi at hindi ko na talaga na-enjoy ang reception ng kasal namin dahil sa pagkakapahiya. Umuwi ako kasama ni Anjo sa bahay namin pero hindi ko siya kinibon ng mga ilang linggo. Galit-galit naman yung ginawa niya noon sa reception, hindi ba? Isa pa ang kinuwento niyang memory ay ang memory nila ng ex niya, Papa Dudut. Ang first love niya na si Nicole. At yun talaga ang pinanggigigilan ko sa lahat ng mga nangyari. Nakilala ko na si Nicole dahil parte pa rin siya ng barkadahan nila Anjo. At mabait naman ito at friendly. Maganda rin si Nicole at matalino pa. Wala naman akong issue sa kanya kahit na hindi kami masyadong nag-uusap. Doon lang talaga ako naiinis sa ginawa ni Anjo sa araw ng kasal namin. Nagkaayos rin kaming dalawa ni Anjo nang isurprise niya ako sa unang buwan namin bilang mag-asawa. Alam niya kasi na gusto ko yung mga pakulo niya na may mga sorpresa. Nag-usap rin kami ng maayos at nagkapatawaran na. Mula noon ay mas lalong naging sweet ang asawa ko sa akin at maalaga rin siya. Han, kakatapos ko lang magluto. Malambing na sabi ko nang lapitan ko siya sa may sofa. Kakauwi lang niya ng bahay noon mula sa opisina. Tamang-tama lang pala ang pagdating ko. Ang bango ng niluto mo. Excited na ako maghapunan. Ang sabi naman niya. Tara, kain na tayo. Ang yaya ko sa kanya kasi sigurado ako na pagod siya sa trabaho at sa biyahe. Wait lang Han. May sasabihin muna ako sa iyo. Pigil naman niya. Ano yun? Medyo kinakabahang tanong ko.
Ang asawa ko talaga masyadong kabado lagi. Natatawang dugtong niya. Ano ba kasi yung gusto mong sabihin? Naiinip na tanong ko pa. Han, huwag kang mag-alala ha, good news ito. Na-promote ako sa trabaho ko, Han. Masaya ang pagbabalita niya sa akin. Hala, talaga Han, congratulations. Ang galing talaga ng asawa ko. Wika ko bago ko siya hinalikan at niyakap ng mahigpit. Salamat Han, dahil dyan may sorpresa ulit ako sa iyo. Binilhan kita ng sapatos bilang pasalamat na rin sa tiwala mo ulit sa akin. Sana magustuhan mo. Ang wika niya bago inabot sa akin ang isang paper bag na may lamang kahon ng sapatos. Ala Han, hindi mo naman to kailangang gawin para sa akin. Gumasas ka patuloy, nakakahiya. Medyo naiiyak sa tuwa na wika ko. Ano namang nakakahiya doon? Asawa naman kita. Pwede kitang regaluhan kung kailan ko man gugustuhin. O isukat mo na ito, ang sabi niya. Tinulungan niya akong maglabas ng sapatos mula sa paper bag at kahon. Han, malaki yata sa akin tong sapatos. Ano bang size to? Tanong ko. Hala, bakit malaki nga sa'yo? Hindi ba size 8 ka? Tanong niya. Sa liit kong to, size 8 ako. Size 6 lang ang paa ko. Naiinis na sagot ko. Paano nangyari yun? Ang alam ko talaga size 8 ka. Naguguluhang wika pa niya. Ano ba Anjo, nangaasar ka ba? Matagal naman na tayo magkarelasyon bago tayo magpakasal. Bakit hindi mo matandaan yung ibang detalye tungkol sa akin? Sa atin? Tapatin mo nga ako, may babae ka ba? Naiiyak sa inis na tanong ko sa kanya. Siyempre wala, bakit mo naman ako pinaghihinalaan ng ganyan? Kaagad natanggi niya. Bakit bibili ka na lang ng sapatos para sa akin mali pa ang size? Siguro hindi talaga ito para sa akin Pag-iisip ko pa ng masama sa kanya. Nalito lang talaga ako. Hindi ko rin alam at hindi ko may paliwanag. Napapailing na sagot pa ni Anjo. Ano? Katulad na naman to ng sa reception ng kasal natin? Ibang ala-ala na naman ang natatandaan mo? Alaala nyo na naman ang Nicole na yun Tanong ko. Sorry Han, nalito lang talaga ako. Wika pa niya. Nalito? Saan? Sa amin na naman ni Nicole? Baka naman talagang nalilito ka sa amin at dapat sa kanya ka magpakasal. Hindi sa akin. Pangalawang beses na kasi ito nangyari Anjo, ano bang nangyayari sa'yo? Tingnan mo itong sapatos na ito, hindi lang mali ang size. Hindi naman kasi ako nagsusuot ng ganitong style Hindi ako mahilig sa mga may takong at lalo nang hindi ako mahilig sa makulay. Hindi ko nga favorite yung color pink, ano ba? Nanggigigil na wika ko. Sorry Han. Pasensya na talaga. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Muling paghingi niya ng despensa. Ewan ko sa iyo Anjo, bahala ka na nga dyan. Sinabi ko naman sa iyo na magkamali ka pa ng isang beses, hindi ako magkakamaling iwanan ka na. Pagbabanta ko bago ako padabog na umalis mula sa harapan niya. Papadudod ang daming tumatakbo sa isip ko ng gabing yon. Saan ba ako nagkulang? Hindi pa ba ako sapat para sa asawa ko? Sa loob ng mga taon na relasyon naming dalawa, may nagawa ba akong hindi mabuti sa kanya o para sa aming dalawa para mangyari ang bagay na yon? Hindi ko naman ata deserve yon at wala naman sigurong asawa ang may deserve ng ganong pagtrato ng pagkakamali mula sa kabiyak niya. Ang sakit-sakit lang talaga papadudot. Hindi ko alam kung ano bang meron sa Nicole na yon at hindi malimut-limutan ng asawa ko.
Ako nga ang pinakasalan at kasama sa bahay pero parang lumilipad pa rin ang isip niya sa ibang tao. Pabalik sa ex-girlfriend niya. Alam ko rin naman na ginagawa niya ang lahat para hindi na talaga maulit ang nangyari noong reception namin. Kaso nangyari ulit. Nasaktan na naman niya ako. Pero ganun pala talaga kapag mahal mo magagawa mong magpatawad ng paulit-ulit. Katangahan ba na kaya ko pa rin patawarin si Anjo kahit paulit-ulit na rin ang sakit na idinudulot niya sa akin. Pagkatapos kasi ng gabing yon ay may ilang araw din kaming hindi nag-iimikan ng asawa ko. Pero sa huli ay sinuyo niya ulit ako kaya naman naging maayos na rin kami. Dahil hindi lang isang beses nangyari yon, araw-araw ko na rin ipinagdarasal na sana ay hindi na maulit pa para hindi na kami magkaproblema pa ng asawa ko. Ayan, perfect. Mukhang ganito nga ang gustong look ni Anjo. Natutuwang bulong ko habang nakaharap ako sa salamin. Kakatapos ko lang mag-makeup noon at sinunod ko ang pinayo na ayos ng buhok at makeup sa akin ng asawa ko. Ang kulay ng lipstick, blush on pati na ang pagpapakulot ng buhok ko na gusto niya ay sinunod ko. May high school reunion kasi sila at kinumbinsin niya ako na sumama, Papa Dudut. Han? Katok ni Anjo mula sa labas ng kwarto. Pasok ka, Han, tugon ko sa kanya. Wow, ang ganda naman ng asawa ko. Ang puri sa akin ni Anjo nang makita niya ang ayos ko. Naku, nambobola ka na naman. Matatapos na pala tong pag-aayos ko dito. Hintayin mo na lang ako sa may sala natin. Wika ko habang naglalagay ng maskara sa pilik mata ko. Hindi ba kita pwedeng hintayin dito? Paglalambing niya. Ikaw talaga, sige na nga. Napapailing na tugon ko. Actually, Han, may gusto rin kasi akong ibigay sa iyo. Eto. Wika niya bago nilabas ang malit na paper bag at inabot sa akin. Kinuha ko naman kaagad yon at nilabas ang laman mula doon. Han, ang ganda naman itong bag na to. Ang sabi ko habang hawak ang bag na kulay silver at kumikislap-kislap pa. Hindi ganoon ang mga bag na gusto ko kasi medyo maliit pero pwede na rin kasi maganda talaga ang design. Bagay pa sa dress ko na si Anjo rin ang bumili para sa akin. Naalala ko kasi yung pinili kong dress na isusuot mo ngayon kaya nang makita ko yung bag na yan sa mall ay binili ko na kaagad. Ang kwento pa niya. Ang sweet mo naman, Han. Salamat talaga, ha? Sabi ko bago ko niyakap siya ng mahigpit. Saglit pa akong nag-retouch at nag-makeup bago kami umalis ni Anjo. Dumiretso kami sa venue at masasabi ko na bongga talaga ang event nila na yon dahil inoccupy nila ang buong restaurant para lamang sa reunion. Grabe, Han, ang bongga pala nitong high school reunion ninyo. Wika ko habang nililibot ko ang paningin ko sa mataong paligid. Oo nga hindi ko naman nakalain na ganitong party pala ang ihahanda nila para sa reunion. Sagot naman niya. Oy Anjo, ang bate ng babaeng matangkad, payat, nakakulot ang buhok at nakasuot ng dress na hawig ng suot ko. Siya si Nicole, ang dating kaklase at dating girlfriend ng asawa ko. Nicole, nandito ka na pala. Ang bate sa kanya ni Anjo. Close pa rin naman sila kasi nasa iisang barkada lang din sila. Hi Macy, nakangating bati niya sa akin. Hello, medyo naiilang na bati ko rin kasunod ng pagbeso niya sa akin. Saglit silang nag-usap na dalawa bago kami pumunta sa lamesa kung nasaan ang barkada nila. Naupo na ako kasama ang ibang kabarkada niya nang magpaalam siya na ikukuha na niya ako ng pagkain. Gusto ko sanang sumama sa kanya pero sinabi niya na maupo na lamang daw ako at maghintay sa pagbabalik niya. O Macy, maraming pagkain doon kumain ka muna.
Ang yaya sa akin ni Nicole na tumabi pa sa akin. Sige lang, si Anjo na kasi ang kumuha ng pagkain ko ngayon eh. Nakangiting tugon ko. Mabait naman si Nicole sa akin at kahit kailan ay hindi kami nagkaroon ng isyo na dalawa. Kay Anjo lang talaga ako nagkaka-isyo kapag naaalala niya sa akin si Nicole. Grabe naman si Anjo no, hindi pa rin pala siya nagbabago. Maasikaso pa rin siya at maalaga. Ganon din kasi siya sa akin dati, halos kulang na lang subuan niya ako kapag magkasama kaming kumakain. Natatawang kwento pa ni Nicole. Ganon ba? Nasabi ko na lang. Medyo nakakailang pala talagang kausap ang ex ng asawa ko. Oo, mabuti nga hindi siya nagbago at mukhang mas naging sweet pa sa iyo eh. Maganda yon, mukhang alagang-alaga ka ng asawa mo. Masaya ako para sa iyo ha. Nakangiting wika pa niya, Papa Dudut. Salamat. Ikaw ba may asawa ka na rin ba? Tanong ko. Fiancé pa lang. Kasama ko rin siya ngayon dito sa reunion. May tinawagan lang kaya lumabas. Ipapakilala ko na rin siya sa inyo mamaya. Tugon niya nang mapatingin sa bag na nasa tabi ko. Uy, may ganyang bag din ako ha. Uhulaan ko. Si Anjo ang nagbigay sa iyo niya no? Ang wika niya. Ha? Oo, tugon ko. Medyo hindi ko na nagugustuhan ang pag-uusap namin na yon, Papa Dudut. Nakakailang at nakakairita na. Sabi na may ganyan din kasi ako, si Anjo ang nagbigay pero matagal na yon ha. Hindi ko na nga masyadong nagagamit Nagulat lang ako kasi may ganyang design pa rin pala ng bag ngayon. Pagkukwento pa niya. Ganun ba? Medyo pigil na inis na wika ko. Teka lang Macy ha. Maiwan lang kita saglit. Nakikita ko na kasi si Roxanne at babati lang ako. Paalam niya sa akin. Sige, tugon ko naman. Wala pang 5 minuto nang bumalik na si Anjo dala ang 2 plato ng pagkain. Han, kain na. Ito lang muna ang kinuha ko ngayon ha. Ang wika ni Anjo na nilagay ang plato ng pagkain sa ibabaw ng lamesa. Umuwi na tayo. Malamig na sabi ko. Ha? Kararating lang natin di ba? Hindi pa nga tayo kumakain saka hindi ko pa nakikita yung ibang kabarkada ko. Tugon niya. Umuwi na nga tayo, sinabi na Ulit ko pa. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Nagtatakang tanong niya. Hindi pero ayoko na rito. Lalo na't nasa paligid lang ang ex mo. Diretsong sagot ko. Pero bakit? May problema ka na naman ba kay Nicole? Kanina lang nakita ko pa kayo na magkausap. Parang ayos lang naman kayo. Nagtatakang wika pa niya. Saglit akong tumahimik bago nagbuga ng buntong hininga. Pilit ko kasing pinapakalma ang sarili ko. Ayoko magwala sa lugar na yon at ayokong pareho kaming mapahiya pero hindi ko na kayang tiisin pa ang lahat. So parehas pala kami ng bag. Nagbigay ka rin ng bag sa kanya na katulad nitong kabibigay mo lang sa akin kanina. Pigil ang inis na sabi ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Nag-uumpisa ka na naman Macy Medyo napipi ko na rin na sagot niya. Ako pa talaga ngayon na nag-uumpisa? Ako pa talaga? Anjo, hindi lang naman to tungkol sa bagang issue ko ngayon Pati na itong dress ko, ayos ng buhok ko at makeup ko ngayon. Kagaya halos ng kay Nicole. Halos magkamukha na nga kaming dalawa Ano ba talagang trip mo, Anjo? Pigil ang inis at luha na tanong ko. Hindi ko naman yan sinasadyahan. Yan lang yung tingin ko talagang bagay sa iyo Defensive na sagot niya. Huwag mo nga akong gawing tanga. Gusto mo ba talagang maging katulad ko si Nicole? Gusto mo ba na maging kamukha ko siya? Pwes doon ka na sa kanya.
Bahala ka dyan, ang sabi ko kasunod ng pag-alis mula sa kinakaupuan ko. Han, teka lang, kagad namang habol sa akin ni Anjo. Nagtalo pa kami noon sa may labas ng restaurant dahil bala ko nang mag-book ng car service. Pero ang ending sabay na lamang kaming umuwi. Papa Dudut, okay naman kami. Nagiging ayos na kami. Matagal na simula nang nangyari ang huling pagkakamali ni Anjo pagdating sa detalye tungkol sa akin at kay Nicole. At halos nakalimutan ko na ngayon. Pero meron na naman ulit. Pangatlong beses na yon at dahil doon ay nakapag-decide na ako na lumayo na muna kami sa isa't isa. Umalis ako ng bahay namin at umuwi muna sa probinsya ng isang nanay ko. Fair lang naman para sa side ko yung ginawa ko, hindi ba? Para rin naman yon sa amin. Kailangan namin ng panahon para makapag-isip-isip tungkol sa nangyayari sa relasyon namin. Kasi baka mamaya nagkamali pala kami ng desisyon namin na magpakasal. Kaya pinili kong lumayo at mapag-isa muna para na rin mas makapag-isip-isip si Anjo. Siyempre may mga araw din naman talaga na nami-miss ko ang asawa ko. Tumatawag at nagte-text siya sa akin para mangumusta pero ni isa ay hindi ko nire-replyan. Hindi ko alam kung pride ba yon na meron ako noon. Gusto ko lang talaga na magkaroon kami ng oras na malayo sa isa't isa. Minsan rin ay napapaisip ako kung tama ba ang ginagawa kong paglayo muna sa asawa ko. O mali ako? Mali ba ako na masaktan? Mababaw ba talaga yung nararamdaman ko? Pero hindi pa rin ako kaagad nagpatinag sa panunuyo ni Anjo sa pagkakataong yon, Papa Dudut. Lumalim na ng lumalim kasi ang sakit at lungkot na nararamdaman ko noon. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay hindi ko na mahal ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Anjo kaya rin siguro nasasaktan ako ng ganon. Kaya gusto ko munang ayusin namin ang mga sarili namin bago ang relasyon namin bilang mag-asawa. Inabot rin ng halos 2 buwan ang paglayo ko pansamantala kay Anjo. At hindi yun naging madali sa akin, Papa Dudut. Madalas nga akong umiiyak ng mag-isa lalo na kapag nami-miss ko na siya. Miss ko na siyang kausap, kayakap at katabi sa kama. Pero nagmatigas pa rin ako. Nag-deactivate na nga rin ako ng mga social media accounts ko para hindi niya ako makontak doon. Pero hinayaan ko na ma-text at matawagan niya ang cellphone number ko hanggang sa dumating ang araw na nag-decide na ako na sagutin na ang tawag niya. Hello? Medyo naiiyak na sagot ko sa tawag ni Anjo. Hello Macy. Diyos ko, salamat naman at sinagot mo na ang tawag ko sa wakas. Ang wika niya sa kabilang linya. Ayaw mo kasi akong tigilan eh. Reklamo ko sa kanya. Bakit kita titigilan? Asawa kita kaya hindi ko hahayaang mawala ka na lang sa akin ng basta-basta. Medyo naiiyak na ring boses niya. Kung ganun dapat hindi mo rin hinayaang magkamali ka ng ilang beses? Panunumbat ko sa kanya. Han, I'm sorry. Sobrang sorry talaga. Hindi ko lang talaga sinasadya lahat yon. Paghingi niya ng sorry. Hindi sinasadya pero ilang beses mong nagawa. Panunumbat ko ulit. Han, patawarin mo ko. Pasensya ka na talaga. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito minsan pero sana hayaan mo kong bumawi sa'yo. Gagawin ko ang lahat makabawi lang sa'yo. Naiiyak na pakiusap niya. Talaga lang ha? Sige bukas na din dapat nandito ka na kung nasaan ako ngayon. I-text ko na lang sa iyo yung address, bukas dito tayo mag-usap. Ang wika ko. Sige, salamat Han. Salamat. Naiiyak na sabi pa niya. Huwag ka muna magpasalamat sa akin hanggat hindi mo pa nagagawa ang gusto kong mangyari. Malamig na tugon ko naman.
Ibinigay ko na nga kay Anjo ang address kung nasa ang probinsya ako at hindi na siya nag-aksaya ng oras na puntahan ako doon. Isang mahigpit na yakap ang kaagad niyang ginawa sa akin nang mapagbuksan ko siya ng pinto. Halos maiyak-iyak din siya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Sinabi ko na hindi porke magkausap na kami noon magiging maayos na ang relasyon naming dalawa. Dahil hindi kami pwedeng palaging ganon, Papa Dudut. Hindi pwedeng palagi na lang niyang naaalala sa akin ang dati niyang kasintahan. Kaya isang kasunduan ang sinabi ko sa kanya na gusto kong gawin niya kung gusto niya talagang magkaayos kami. Sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay ayoko nang malalaman na kinakausap niya si Nicole o kung sino mang kasama sa barkada nila na may koneksyon sa ex-girlfriend niya. Pero Han, wala namang kasalanan si Nicole dito. Giit niya, Papa Dudut. Anong wala? Siya nga ang punot dulo ng lahat ng ito. Puro yung memories ninyong naaalala mo. At puro mga detalye na tungkol sa kanya ang natatandaan mo imbis ng sa akin. Alam kong matagal nang naging kayo at first love mo siya pero matagal din naman tayo Ako pa nga ang pinakasalan mo. Ako ang asawa mo at hindi siya. Kaya dapat mas kabisado mo ko kesa sa kanya. Panunumbat ko sa kanya. Ikaw naman ang pinakasalan ko, Macy. Ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. Oo, siya ang first love ko. Kaya may mga bagay na hindi ko makakalimutan tungkol sa pinagsamahan naming dalawa pero hindi naman porket nagkamali ako ng ilang beses magkakamali na yung tibok ng puso ko, Macy. Ikaw ang mahal ko at hindi si Nicole. Kasi matagal ko na siyang hindi mahal. Paliwanag naman niya. Pwes patunayan mo. Mas mapapatunayan mo yan na totoo yung mga sinasabi mo at mahal mo talaga ako kapag nilayan mo ang buwisit na Nicole na yon. Utos ko pa sa kanya. Macy, baka pwedeng sumama ka muna sa akin sa Maynila para doon natin mas maayos ang pagsasama natin. Pakiusapan niya. Bakit doon pa? Inaayos ko naman ang ngayon Sinasabi ko na nga sa iyo ang gusto kong mangyari. Isa na nga lang ang hinihiling ko hindi mo pa mapagbigyan. Ang wika ko. Pero mahirap pa para sa akin ang mai-process yung mga sinasabi mo. Alam mong matagal na kaming naging magkaibigan ni Nicole bago pa man kami magkaroon ng relasyon. Hindi pa ganun kadali para sa akin ang hinihiling mo, Macy. Ang wika niya. So sinasabi mo sa akin na hindi mo kayang gawin ang nag-iisang bagay na pinapakiusap ko sa iyo? Nagahamon na tanong ko. Hindi naman sa ganun, Han. Ang sinasabi ko lang, kailangan ko lang ng panahon para mapag-isipan ang lahat. Kaya nga niyayaya na kitang sumama sa akin sa Maynila para doon tayo mas maging maayos Sige na, Han. Doon na tayo mag-usap at mag-decide pa kung anong mas makakabuti para sa atin. Pakiusap niya. Ano namang mapapala ako doon kapag sumama ako? Inis na tanong ko. Simple lang. Mas makikilala pa natin ang isa't isa. Mas marami tayong mapagdidesisyonan na magkasama. Mas maaayos natin ang mga problema natin kasi hindi na tayo magkalayo. Alam mo naman na mas madaling ayusin ang problema kapag magkalapit tayo, hindi ba? Please, Han, pumayag ka nang bumalik tayo sa Maynila. Doon natin ayusin ang lahat sa atin. Tugon niya. Saglit ko yung pinag-isipan ng pakiusap niya bago ako tuluyang pumayag sa gusto niya na bumalik na kami ng Maynila. Pero hindi ako bumalik sa bahay naming mag-asawa. Doon ako dumiretso sa bahay ni Mama at sinabi ko na makikituloy muna ako sa kanila ng ilang araw. Alam ko kasi sa sarili ko na hindi ko kaagad matitiis si Anjo kapag kasama ko na siya sa iisang bahay. At ayoko nang maging maayos kaagad kami sa mabilis na paraan. Papadudot yung kondisyon ko na yon kay Anjo ang naisip kong tanging solusyon sa problema naming mag-asawa. Naisip ko kasi
Kung hanggang noon ay nag-uusap at close pa rin sila ng ex niyang si Nicole ay malamang isa yon sa mga dahilan kung bakit nalilito siya sa mga detalye tungkol sa aming dalawa. Ayoko sanang umabot pa sa ganung point pero nasagad na lang din ako siguro, Papa Dudut. Wala naman akong galit kay Nicole. Kung tutuusin ay mabuti siyang tao at wala siyang ipinakita sa akin na masama. Pero mahirap lang kasi kung nakukuha pa rin niya ang atensyon ng asawa ko, hindi ba? Matagal na silang hiwalay at pinakasalan na ako ni Anjo pero naaalala pa rin niya si Nicole at ang memories nila. Ano ba yun? Hindi ba? Bakit ganon? Kaya para sa akin mas mabuti na lang na iwasan na muna ito ni Anjo at mahirap na. Baka lalong madistract ang asawa ko sa ex niya. Ayos naman ang naging panunuyo ni Anjo sa akin kaso matigas siya sa pagpayag sa gusto kong mangyari. Naiintindihan ko siya dahil kaibigan pa rin naman niya si Nicole kung tutuusin pero paano naman ako? Kailan naman kaya uunahin ni Anjo ang intindihin ako at ang nararamdaman ko? Ako na asawa niya. Nakakapagod nang makipagkompetensya sa atensyon mula sa multo ng nakalipas ng asawa ko. Ako naman, oras ko naman dapat. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa ginagawa niyang pagdalaw-dalaw sa akin sa bahay na parabang nanliligaw ulit siya. Pero palaging pagtataray lang ang sinasagot ko sa kanya. Lahat naman ng yun ay tinatanggap niya kasi nga alam niya na siya ang may pagkakamali sa relasyon naming dalawa. Pero lahat tayo ay marunong masagad at magalit. At sa tingin ko ay dumating na yon sa point ng buhay ng asawa kong si Anjo. Ano ba Macy? Tigilan mo na nga yung panghihinala mo. Hindi na nakakatuwa. Ang sabi ni Anjo nang pagtalunan na naman namin ang mga pagbibintang ko na siguro namimiss niya na naman si Nicole. Bakit ako? Natutuwa ba ako sa bawat pagkakamali mo? Sa bawat pagpaparamdam mo sa akin na si Nicole lang naaalala mo kaysa sa akin? Anong silbi ko sa iyo kung ganon? Hindi naman parte talaga ng buhay mag-asawa natin yang si Nicole pero bakit nagsisimula pa lang tayo nasisira ng lahat ng dahil sa kanya? Kaagad nasagot ko sa kanya. Ikaw lang naman kasi ang gumagawa ng issue dito Macy. Ikaw lang ang ginagawang big deal ang lahat. Masyado kang selosa. Wala na sa lugar ang wika niya. Ano? Ako pa tong wala sa lugar ngayon? At saka paanong hindi magiging big deal ang lahat napahiya ko ng ilang beses ng dahil sa Nicole na yan. Palibasa kasi hindi ko sa'yo ginagawa yun Kaya hindi mo alam kung anong nararamdaman kong kahihiyan sa mismong kasal pa natin ha? Sumbat ko pa sa kanya. Hindi ko naman kasi talaga sinasadya yon. Hindi ko ginustong mangyari at magawa ang lahat ng pagkakamali na yon. Sagot pa niya. Ang sabihin mo kasi si Nicole ang iniisip mo nung kasal natin kaya kwento niya ang naikwento mo sa reception. Ano? Mas maganda ba talaga sa akin yon? Mas sexy? Siya ba yung gusto mong hatakin sa altar nung kasal natin at hindi ako? Kung alam mo lang Anjo, sobrang nakakahiya yung nangyaring yon. Parang gusto ko nang lamunin ng lupa lalo na nung narinig ko ang bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa akin. Naiiyak na pag-ungkat ko sa nakakainis na nangyaring yon sa kasal namin. Pero ilang beses na akong humingi ng tawad sa iyo. Sinusuyo kita, hindi kita sinusukuan pero ngayon hindi ko na rin talaga maintindihan kung anong gusto mo. Kung bakit mo pinapagawa sa akin ang lahat ng ito. Hindi mo naman kasi maaalis sa akin na may nakaraan talaga kami ni Nicole. At hindi mo siya matatanggal sa buhay ko kasi una sa lahat ex ko siya kaya kahit na anong mangyari. At pangalawa, kaibigan ko siya bago pa lang kita makilala. Naiiyak na rin sa inis na wika niya. O tapos, kung mahal mo talaga ako at ako ang pinili mo, gagawin at gagawin mo yan. Ano bang dahilan mo talaga kung bakit hindi mo magawa? Galit na tanong ko. Mahalaga kasi si Nicole sa buhay ko.
Hindi dahil ex ko siya o mahal ko pa siya. Pero kasi kaibigan ko siya. Hindi naman nga kasi madaling kalimutan ng kaibigan, Macy. Paulit-ulit na lang tayo dito eh. Sige nga, subukan mo. Palayuin din kita dyan kay Johnny, yung best friend mong lalaki. Kaya mo? Gagawin mo? Paghahamon niya. Si Johnny ang kababata at nag-iisang best friend ko na minsan ay pinagseselosan din ni Anjo. Aba, at bakit nandadamay ka pa ng ibang tao dito na wala namang kinalaman? Ibang usapan naman yung kaso namin ni Johnny sa kaso ninyo ni Nicole. Hindi ko naging boyfriend kahit kailan si Johnny. Talagang best friend ko lang siya. Yang si Nicole, first love mo na nga, ex mo pa. Kaya sobrang naapektuhan na yung relasyon natin ng dahil sa kanya. Sagot ko. Ano ba kasing problema mo kay Nicole at selos na selos ka sa kanya? Hindi ko naman siya pinakasalan eh. Ikaw, Macy, ikaw ang pinakamamahal ko at nag-iisang babaeng pinakasalan ko. Wika pa niya. Kasi sa lahat ng naging ex mo, siya ang pinakamaganda. Siya ang minahal mo talaga, matalino, magaling makisalamuha sa tao. Ano pa, nasa kanya na ata lahat tapos ako ganito lang. Kailangan ko pang mag-ayos para lang gumanda ang tingin ko sa sarili ko. Kailangan ko pang mag-diet para lang hindi ako tumaba. Kailangan ko pang mag-effort para mahalin mo lang ako. Naiiyak na sagot ko. Malaki talaga ang insecurity ko kay Nicole na hindi ko lang maamin. At isa yon sa mga dahilan kaya mabilis akong nagagalit sa kaunting pagkakamali lang ni Anjo na tungkol sa kanya. Mahigpit na yakap naman ang ginawa ni Anjo sa akin bago siya nagsalita muli. Pero ikaw naman ang mahal ko at hinarap ko sa altar, Macy. Bago pa kita niligawan, nilinaw ko na sa sarili ko na wala na akong pagmamahal para kay Nicole. Hanggang kaibigan ko lang talaga siya. Dapat doon pa lang sa pinakasalan kita. Alam mong siguradong sigurado na ako sa iyo. Wika niya. Hindi mo naman maaalis sa akin ang masaktan kasi palagi na lang nalilito ka sa aming dalawa. Pakiramdam ko tuloy mas mahal mo siya kaysa sa akin. Giit ko pa. Han, hindi ganun yun. Ikaw lang naman talaga ang mahal ko at pipiliin ko kahit sa ano pang pagkakataon. Nandito lang ako palagi sa tabi mo at kahit kailan, hindi na ako magmamahal pa ng ibang babae. Promise ko yun. Pangako niya sa akin. Papa Dudut, ang bigat-bigat ng gabing yon para sa amin. Lalo na para sa akin. Maraming sinabing assurance si Anjo sa akin na ako lang talaga ang at nararamdaman ko naman ang pagiging sincere niya sa bawat sinabi niya sa akin habang umiiyak ako. Ramdam ko ang pagmamahal pati na rin ang pagsisisi niya sa lahat ng sakit na naidulot niya sa akin. Pero hindi ako agad nakipag-ayos sa asawa ko. Doon pa rin ako umuwi sa bahay nila mama kahit na wala na akong kasama doon. Manganganak na kasi ang ate ko at doon na muna siya mag-i-stay. Madalas tuloy na napapayak ako lalo kapag mag-isa na lamang ako at hindi ko maintindihan at hindi ko ma-explain pero parang may hinihintay ako mula kay Anjo. Hindi ko rin alam kung ano ang hinihintay kong yon pero alam ko. Kapag na-realize ko na kung ano yon, ako na mismo ang magkukusa na makipag-ayos talaga sa asawa ko. Hanggang isang araw na umuwi ako sa bahay ni na mama na nakita ko kaagad na bukas ang ilaw sa loob. Galing ako sa trabaho noon at medyo malalim na ang gabi. Kinabahan pa ako noong una kasi akala ko ay may nakapasok na magnanakaw sa bahay namin. Wala pa naman kaming aso noon kaya maingat at dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. At ang ending, muntik ko patuloy mahampas ng bag si Anjo nang isurpresa niya ako sa may pinto. Mabuti na lang at napigilan ko ang sarili ko nang makilala ko kaagad siya. Nalaman ko na gusto niya pala akong sorpresahin kaya pinagluto niya ako ng gabing yon. Lalo na at alam niyang wala akong kasama sa bahay ni na mama. Nang pumunta nga kami sa kusina ay nakita ko ang niluto niya na paborito kong pagkain.
nakaka-touch pero syempre pinigilan ko ang sarili ko na kiligin hanggang sasabay na nga kaming kumain ng hapunan. Tahimik sa umpisa, nagkamustahan hanggang sa napunta tungkol sa madrama naming buhay ang pag-uusap namin. Macy, I'm sorry. Wika ni Anjo na napakalungkot ng boses na tila anumang oras ay iiyak na. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ko. Sa lahat, alam kong sobrang nasasaktan kita sa mga nagawa ko sa iyo na kinaselos mo nang hindi ko sinasadya. Hindi ko na alam kung paano makakabawi sa iyo. Nung huli tayong nagkita at nagkasagutan tayo at umiyak ka talaga, doon ko naramdaman ang takot mo. Doon ko naintindihan ang lahat. Doon ko rin nasabi sa sarili ko na kahit gaano kahirap ang suyuin ka, hindi kita susukuhan kasi mas masakit sa akin ang mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Naiiyak na sagot niya. Ayokong maiyak pero nagsimula na ring mamuo ang luha sa gilid ng mga mata ko. Gusto ko pa sanang magmatigas pero hindi ko na kaya pa. I'm sorry din Anjo, kasi pinahirapan kita. Pinairal ko yung pride ko. Naging selfish ako, toxic at isip bata. Pressure kita. Alam ko naman na may kasalanan din ako. Hindi ko lang talaga maamin na nagkamali rin ako. Wika ko bago kaagad na nagpunas ng luha. Huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Kasi kung hindi ako nagkakamali una pa lang hindi naman mangyayari to sa atin. Itong mga nakaraang araw iniisip ko kung dapat ko na bang gawin ang kondisyon mo. Mahirap talaga siya pero sa akin kasi nasa isang grupo lang kami ng mga magkakaibigan ni Nicole. Pero bigla ko na-realize na mahalaga ang asawa ko kahit na anong mangyari, ang wika niya. Tuluyan na akong napaluha sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Unti-unti ay nawala na ang inis o galit na nararamdaman ko para sa kanya. Napalitan na yon ng purong pagmamahal at inabot ko ang kamay niya at hinawakan ko yon. Pasensya ka na talaga Han. Kung hindi kita pinapakinggan nitong mga nakaraan. Pero Han, naiintindihan ko naman na ngayon Ibigan mo nga si Nicole at wala na akong magagawa doon. Kaya ayos lang kung hindi mo na gawin yung gusto kong mangyari. Nakangiting sabi ko sa kanya. Talaga Han, totoo ba yan? Gulat na tanong niya. Oo Han, ayos na sa akin yon. Kailangan ko lang ding maging mas mature sa sitwasyon. Gusto ko lang maintindihan kung bakit may mga alaala pa rin ni Nicole lang nalilito ka sa mga alaala at detalye tungkol sa atin at sa akin. Wika ko. Yun lang naman kasi ang nagpapagulo sa isipan ko at sa relasyon naming dalawa. At ang mga bagay na naaalala ni Anjo tungkol sa kanila ni Nicole. Siguro kasi first love ko si Nicole at hindi maaalis sa akin yon. Sa kanya ko natutunang magmahal at sa kanya ko naintindihan ang pagmamahal. Pero sa kanya ko rin naranasan ang masaktan Kaya siguro tumatak siya sa isip ko. Kasi marami akong natutunan sa naging relasyon namin. Pero kung wala siya, hindi ako magiging Anjo na nakilala mo, sagot niya. Ganon ba Han? Sorry hindi ko alam. Nagigilty na sabi ko sa kanya. Okay lang. Ayaw ko rin naman na masyadong pinag-uusapan yun Pero alam kong kailangan mong maintindihan kaya sinasabi ko sa iyo. First love ko lang si Nicole pero ikaw na ang huling babaeng mamahalin ko. Ikaw ang nagturo sa akin na magtiwala ulit at ipinakita mo sa akin kung gaano talaga kaganda at kasarap magmahal. Sorry talaga sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Sorry kasi nasaktan kita kahit na hindi ko sinasadya. Sorry Han, basta pangako ko sa iyo, ikaw lang ang mamahalin ko sa habang buhay, ang wika niya. Papadudod sa hinaba-haba ng prosesyon. Sa pagkakaayos pa rin pala kami matutuloy.
Masarap po sa pakiramdam na naging ayos na ang lahat. Dahil din sa nangyari, mas natutunan namin kung paano magpatawad kapag nagkamali ang isa't isa. Sinasadya man yan o hindi. Oo, hindi ko na rin pinili pang ilayo si Nicole sa buhay ni Anjo, pero hindi pa rin maalis sa akin na kahit papaano ay magselos sa kanya, lalo na kapag nagkakaroon sila ng interaction tuwing may gatherings ang mga magkakaibigan. Minsan hindi na lang din ako sumasama para hindi ko na makita. Ako na lang ang umiiwas para wala nang maging problema pa. Hindi ko gusto ang nararamdaman kong pagsiselos, Papa Dudut. Nabawasan na ito pero meron pa rin natitira kahit papaano. Dahil sa pagsiselos ko na rin na ito, nagiging awkward ako kay Nicole at hindi ko alam kung paano ko na siya haharapin lalo na ngayon. Mabait naman ito, friendly at sweet, pero nakakaramdam pa rin ako ng pag-iwas sa kanya. Paano ba mawala yung ganitong klase ng feeling? Paano ba mawawala ang pagsiselos ko sa ex ng asawa ko? Sana po ay mapayuhan ninyo ako, Papa Dudut, at ng inyong mga listeners. Maraming salamat kung mapili man ninyo ang kwento kong ito. God bless po and more power sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Macy. Maraming salamat kay Macy sa pagkatiwala at pagbabahagi mo ng iyong kwento ninyong mag-asawa, no? At nakakatuwa naman at nagkaayos na rin kayong dalawa. Pero ayun nga lang, batid mo sa sarili mo na may bumabagabag pa rin dyan sa dibdib mo. Alam mo kasi Macy, ang relasyon ay parang isang pagkain yan o potahe na kailangan ng maayos na pagluluto para maging masarap. Minsan din ay may special ingredient na sinasama sa pagluluto para maging espesyal yon. At pagdating sa relasyon ay meron ding special na ingredient na ginagamit para maging matatag yon. Yon ay ang tinatawag nating tiwala at pagmamahal. Hindi kasi sapat yung pagmamahal lamang, Macy. Kailangan na samahan mo ng tiwala para sa kabiyak mo. Hanggat nakikita mo na pinoprotektahan naman niya ang iyong relasyon sa kanya at wala siyang kahit na anong ginagawang masama para saktan ka, magpatuloy ka lang na magtiwala sa kanya. Dahil walang maaayos na relasyon kung patuloy kang makikipagtalo sa kanya. Mga ka-online, siguro nga ang iba sa atin ay takot na masaktan kaya hirap na magtiwala. Pero ang kirot, pait at sakit sa pag-ibig ay parte ng buhay natin. Kaya dapat na handa tayong masaktan sa oras na magmahal tayo ng totoo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.